lang po. Medyo masaya. Masayang biyahe. Exciting. Is this your first time dito sa Amerika? Opo, first time. First time ko rin po lumabas ng bansa, ng Pilipinas. Anong pakiramdam ng maging nominee para sa CNN Heroes? Actually po, naghahalo po yung saya, excitement, and talagang privilege po ako. Honor po ito sa akin na i-represent po yung mga selfless Filipinos, ng Pilipinas, ng bansa natin, at saka yung mga talagang volunteers ng project ng Dynamic Team Company, and yung mga nagpapagod talaga. Ang gustong malaman namin, anong nag-force sa'yo o nag-convince sa'yo o nag-inspire sa'yo para gawin itong Dynamic Team Company mo 12 years ago, and at that time you're only 16? Opo. Actually, ang isa sa mga nag-inspire sa akin ay yung mga tao po na tumulong sa akin na makapagtapos ko ng pag-aaral. Kasi po, syempre mahirap lang po kami at mahirap sa mga parents ko na pag-aralin ako. And yung mga tao po na talagang nagbigay ng kanilang time, ng effort, ng lahat po kung anong meron sila para po maging ako ngayon, kung sino si Efren ngayon. Now, Efren, alam ko scholar ka ng World Vision, right? And also Club 8586. So, I'm sorry? Club 8586 Incorporated. So, sila po yung nag-support sa akin hanggang college, yung course ko po sa college. Yung konsepto ng kariton, yung kariton mo, saan mo nakuha yung concept na yan? Ito ba ay sarili o ito ay nag-evolve? Kasi alam ko, nagsimula kayo sa 4 na tao, di ba, sa Dynamic Team? Yung Kariton Classroom po, idea po yun na nag-evolve. Tama po kayo na dati po, nag-start kami with plastic bag. And then, yung mentor namin, pinahiram po kami ng kanyang camping bag. And then, after that, in 2003, nag-pedicab po kami. So, kaso dahil sa mga magbibigat po na mga equipment saka yung mga materials, so malimit po kami maflatan. So, and then, yun nga po, one of our volunteers po na isa pong mais vendor. So, siya po yung nakaisip ng Kariton solution dun sa problem namin na inflat. So, sa idea niya po yung Kariton tool, ihatid namin yung education dun sa mga bata sa slum areas, sa mga street kids. So, as a collective effort naman po, and then yung design, nagtulong-tulong na po kami na mag-isip kung paano to at gawin ito. So, tulong-tulong po talaga para mabuo itong konsepto na ito. Ito bang, yung 4 na nagsimula nitong Dynamic Team Company, miyembro pa rin ba sila? Opo, kami po yung, ako po isa, meron po kami isang kasamahan na medyo hindi na po active. So, bali yung 3 na lang po kaming aktibo dun sa, na founder ng Dynamic Team Company. Sino naging parang mentor mo para ituloy-tuloy ito? Kasi normally, pag 16 years old ka, hindi mo naman naiisip yung Kariton Classroom, di ba? Normally, di ba yung naiisip natin? Pero yung sa'yo, gimmick, like what you said. Ano yung nagtulak sa'yo, why you did this? Kasi marami nang naisulat, pero we would like to hear it from you. Actually, yung mentor ko po ay ayaw magpakilala. So, gusto niya po unknown po siya. So, nire-respeto ko po yun. Pero malaki po talaga yung pasasalamat namin sa kanya dahil dun sa mga bagay na itinuro niya sa amin, mga prinsipyo na mahalin namin yung pag-aaral, embrace namin ito dahil i-embrace at mamahalin din kami nito pabalik. And yung education talagang important sa buhay ng tao. And also, yung faith in God na talagang kapag wala ka na talaga hope kay God talaga yung hope mo kay God talaga kaunang kakapati. Okay. Tapos itong pagka-nominate mo, isang malaking karangalan to, hindi lang para sa Dynamic Team, kundi para sa whole bansa ng Pilipinas. Ano yung pakiramdam ng isang katulad mo, Kuya F, na all of a sudden, ikaw yung nagsisimbolo ngayon ng bagong kabataan? Ano pa rin po, ordinary pa rin naman po ako eh. So, kasi kahit naman po sino sa atin maaring mailagay dito sa posisyon na to. At on my part po personally, so kaya po privilege po ako na i-represent po yung mga bata na tinutulungan namin, yung mga walang kapaguran na mga volunteers, and yung mga selfless Filipinos po na gumagawa rin ng mga ganitong effort kahit hindi po sila napapansin ng media or hindi man ikukwento yung kanilang storya. So, pero continuously ginagawa pa rin nila yung mga ganitong
ang gawa. Kaya masaya po ako na i-represent ko po sila sa tribute po sa CNN Heroes. Right. Tapos ano yung makikita mong future nito na ngayon masyado na exposure ng Kariton Classroom, exposure ng team company, dynamic team company. Ano yung nakikita mong magiging resulta nitong lahat ng exposure not only in the Philippines pero yung global media? Siguro po una yung awareness. So, kumbaga, na nangyayari yung may mga ganito talagang problem na dapat solusyonan. Kasi yung Kariton Classroom is, nakikita namin ito na parang, paunang lunas, first aid. So, dun sa lumalalang problem natin sa edukasyon, sa gutom, at saka dun sa pangkalusugan. And, pag umayos naman ito, mawawala na yung Kariton Classroom. So, kumbaga, awareness to para sa lahat na tsaka ano din, okay. Awareness din ito para dun sa mga tao na kahit awareness din po. Sige po. Naririnig siya yata sa ulit na lang. Sa mga tao, sa lahat pa ng siguro makakapanood nito, even sa lahat pa ng mga Pilipino, kahit po anong kalagayan natin sa buhay, kahit po tayo mahirap at tayo'y bata, hindi po ito hadlang para makapag-isip tayo ng paraan para makatulong sa iba at makapagbigay pa tayo ng ambag sa ating lipunan. Kasi tama nga po yun na one is never too ordinary po to be a hero. So ang bawat isa po sa atin ay may bayani sa puso natin na dapat po natin i-unleash. So hanapin po natin yung bayani na yun na nasa puso natin. Ilabas po natin yun. Kuya F, sabihin mo naman sa amin ang konsepto ng bago niyong slogan na We Are the Change o We Are Change? Yung We Are the Change, kumbaga, naisip ko ng dynamic team yun kasi po ang pagbabago naman po hindi po natin makikita sa ibang tao, hindi natin pwedeng baguhin yung ibang tao kung hindi ang kaya po nating baguhin ay yung sarili po natin. Yung pagbabago na inaasam po natin sa mundo, makikita po natin yun sa puso natin. So magsisimula po yun sa atin and then palabas po. And bago po natin makita yung pagbabago sa iba, unahin po natin munang baguhin yung ating mga sarili. Now, Kuya F, yung tanong ng marami, ano ang mga challenges mo, mga pagsubok na pinagdadaanan, hindi lamang ng organisasyon mo, but ng mga kabataan, lalo na yung mga nakikita mo? Ano ba yung challenges na pinagdadaanan ng Dynamic Team Company? Doon po sa Kariton Classroom, isa po sa mga nagiging struggles namin yung panahon kapag biglang umuulan, then araw tapos ulan. Pero more than that, baga, yung dati naming struggles na disinterested yung mga estudyante na ayaw mag-aral. So ngayon, mas kumbaga excited sila. So kapag nandyan yung Kariton, naghihintay na sila. So kumbaga nandyan, kumbaga nakita namin yung hunger nila sa learning. Paano niyo iniingkayat? How do you influence them na? Kasi alam ko yung ibang mga natutulungan niyo, gang member or drug addict. Paano mo naililipat from dun sa kalagayan nila para suportahan o tangkilikin yung programa mo? Kasi po, mga bata po yung tinutulungan po namin eh. So ito yung mga ginugroom na mga maging gang leader or gang member. Ang turo sa amin ng mentor namin, pagkain. Dala na sila ng pagkain. At lalapit yan sila sa'yo. And then, bago pa namin ibigay yung pagkain, so yun, tinuturuan po namin sila. So doon nag-start yun. Kaya po meron kaming parang feeding every week. So, kaya from there, kumbaga nag-evolve na yung idea and then yun nga po mas naging interesado po yung mga bata more than sa food na nakukuha nila, yung natatanggap nila dun sa more than dun sa food na nare-receive nila is yung nade-develop sa kanila yung love for learning, which is our main goal sa Kariton Classroom, na
mahalin nila yung pag-aaral. Kasi pag ready na sila, we send them to formal school. So, sinusupport namin namin yung mga needs nila, mga educational needs nila. So, yun yung nagiging process namin.